Hey Jin, buksan mo ang pinto, Xiao Jin. Xiao Jin. Uy. Ito pala yung sipsip na laging humahabol sa akin. Sino siya? Siya ang pinakawalang kwenta sa pabrika ng tatay ko. Ay, tingnan mo yung itsura niyang duwag. Salamat at pinaalagaan mo ang kabit ko sa loob ng 3 taon. Gusto mo bang kunin ko ang kanyang underwear at ibigay sa iyo ng palihim? Gusto mo? Ibigay ko rin sa iyo ang akin? Umalis ka na nga. Tagapamahala. Ikaw itong walang kwenta. Bumalik ka para guluhin ang anak ko? Paano magkakagusto ang anak ko sa iyo? Tagapamahala. Nasa loob silang dalawa. Wala kang pakialam. Umalis ka na agad. Dapat ba ganito tapakan ang tunay na pag-ibig? Nakakahiya bang walang pera? Walang pera. Wala kang karapatang mabuhay. Dapat bang ganito apihin ang tunay na damdamin? Nakakahiya ba talaga ang walang pera? Kung walang pera, wala kang karapatang mabuhay. Kapag walang pera, nakakahiya ka. Ay, pati itong walang kwentang laro. Inaapi ako. Nagdeposito ang China Construction Bank ng 1532 yuan. Sino na naman ang nanloloko sa akin? Nagdeposito ang China Construction Bank ng 5,100 yuan. Physical na 25. Nagdeposito ang China Construction Bank ng 1,500 yuan. O baka naman, pwede ko bang ibenta ang equipment sa laro para maging pera sa totoong buhay? Oh, hindi ito panaginip. Magsikap kang maging pinakamayaman. Gamitin ang iyong kaluluwa bilang pusta. Yumaman ako, yumaman. Gumastos ng ganyan kalaki para sa isang estrangherang babae. Pero ang sarili kong ina ay wala man lang nakuha. Magkano ito? Ito ay 78,900. Ito naman, ito ay 23,000. Maganda rin ito. Ilalabas ko po para makita ninyo. See ya. Tigilan mo na yan. Pumunta ako rito para mamili. Tingnan mo nang mabuti. Ito ay luxury store. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin. Manedier, tama naman siya. Sino ba ang nagsalita sa'yo? Kung kaya ko namang bilhin. Wala kang pera. Hindi mo yan kayang bilhin. Kung kaya mo, luluhod ako sa'yo. See, ito, balutin na lahat. Kabuang 125,800 piso. Ano ngayon? Oy, sasabihin ko sa'yo, huwag kang mangmang. Ito, para sa'yo. Paano siya biglang naging mayaman? Paano siya biglang yumaman? Xiao Yi, Ano, ma? nag-transfer ka sa akin ng 50,000 pesos kanina. Saan mo nakuha yung pera? Bigla lang akong nagkaroon ng paraan para kumita ng pera. Huwag kang mag-alala. 600,000 pesos mula sa China Construction Bank. Naka 600,000 pesos na naman. Oras na para magpalit ng damit. Hindi na nila ako dapat hamakin. Uy, Xiao Kao. Mukhang mahal ang damit mo ah. Ang swerte mo naman. Anong swerte? Kaya yan. Nagpapakumbaba lang ako dati. Yabang. Papa, tingnan mo siya. Yung mga sinabi niya, para sa atin yon. Ang sinabi niya, huwag mong seryosohin. Bumili lang siya ng ilang damit para lang magpakitang gilas. Hindi naman. Kahapon, nakita ko siyang pumunta sa luxury store. Gumastos siya ng maraming pera. Mayaman na ba talaga siya? Kao Yi, Bakit ka nandito sa bahay ko? Kao Yi, Bakit ka nandito sa bahay ko? nakalimutan mo na ba? May susi ako ng bahay mo. Wala akong ingat. Sabi ko na sa iyo, tapos na tayo. Huwag ka nang pumunta rito. Yi. Alam mo namang pinilit lang ako. Ikaw lang ang gusto ko. Hindi ko gusto ang LV Chengtian. Pinilit lang daw?
Sabi ng tatay ko, kailangan ng pabrika ng pera. Yung LV Chengtian ay makakatulong sa pabrika. Ibig sabihin, ginawa kang sangla ng tatay mo? Ginawa niya akong bargaining chip kay LV Chengtian, pero ikaw lang ang gusto ko. Gusto ko lang makasama ka. Paano kita matutulungan? 1 milyon lang. 1 milyon ay sapat na para iligtas ang pamilya ko. Pero wala akong sapat ngayon. 600,000 lang ang meron ako. Sapat na ang 600. Yi. Nagsisend ka ba ng pera? Ang mahal mo naman. Kao Yi, anong ibig mong sabihin? Hey Jin, sa tingin mo, gagastos ako ng 600,000 para sa isang segunda mano? Hey Jin, sa tingin mo gagastos ako ng 600,000 para sa isang second hand? Niloloko mo ako. Ikaw ang niloloko ko. Kung wala kang kakayahan, okay lang. Ni hindi mo kayang ilabas ang perang ito. Nagpapanggap ka pa. Oh, wala akong kakayahan. Pero bakit ang dikit-dikit mo sa akin? Sino ang nandidikit sa'yo? Baka sanay ka ng maging tagasunod. Naadik ka na? Bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa pagmamahal ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Ikaw ang dapat humingi ng tawad. Nagpakabuti akong bumalik para sa'yo. Dapat kang lumuhod at yumuko sa akin. Parang tatay mo rin ang ugali mo. Nakakadiri ka ba? Karapat-dapat ka bang magmura sa tatay ko? Dati kitang gusto. Talagang bulag ako. Kahit aso ayaw sa tulad mo. Ikaw. Dahil dati kitang nagustuhan. Umalis ka na. Huwag mo akong kadirihan dito. Tatay, iniya ako ng hayop na iyon. Sandali lang. Anak kong mahal, anong nangyari? Yung tagasunod na iyon, sinabi niyang second hand ako kahit aso ayaw sa akin. Itong walang kwenta. Akala niya madali lang apihin ang pamilya, Hi? Bukas, bibigyan ko siya ng leksyon. Xiao Kao, anong oras na at hindi ka pa pumasok? Si Lao He sa inyong pabrika? Tita Kai, close ba kayo ni Lao He? Oo nga. Sabihin mo sa kanya, magkakaproblema siya. Ano ito? Bakit hindi kayo nagtatrabaho? Alam mo ba, kung ano ang mapapala ng taong hindi gusto ng marami? Kailan ka pa naging karapat-dapat na turuan ako? Kung hindi kayo magtatrabaho, ang sahod ngayong buwan ay hindi na ninyo makukuha. Wala naman talagang sahod na maibibigay. Sino ang nagsabi? Kao Yi, ikaw ba ang nagsimula nito? Sabi ni Kao Yi, papayamanin niya sila. Naniniwala kayo sa sinabi niya? Naniniwala kayo sa sinabi niya? Kung ano siya dati, alam naman ninyo. Hindi niya nakuha ang anak ko. Palagi siyang huli sa performance. Ikaw? Karapat-dapat ka ba? Director He, sa aking cellphone, may video ng iyong anak na babae. Gusto ba ninyong panoorin ng lahat? Hindi ako takot sa pananakot. Ang laking pabrika na ito, nagawa ba sa pananakot? Ang iyong anak na babae at ang video niya kasama si LV Chengtian ay nasa cellphone ko. Gusto ba ninyong makita? Oh. Ano ang gusto mong gawin? Bayaran mo ang sahod ng lahat. Kao Yi, alam mo naman, mahirap ang negosyo ng pabrika ngayon. Ang sahod ng maraming tao, biglaan akong maglalabas ng mahigit 1 milyon. Papatayin mo ako. Wala akong pakialam, Director He. Bibigyan kita ng 10 segundo. Kung hindi, ang iyong anak na babae ay magiging viral sa buong internet. Tagapamahala, He, bibigyan lang kita ng 10 segundo. Kung hindi, ang mahal mong anak na babae ay mag-viral sa buong internet. Ang tigas mo, pumayag na ako. Lakasan mo, hindi marinig ng lahat. Bukas ng umaga, pumunta kayo sa opisina ng pananalapi para kunin ang sahod. Sige, kung wala na, aalis na ako. Maghanap ka ng paraan para mamatay siya. Ordinaryong gamit, mabebenta lang ng ilang libong ginto. Itong Xuantian Hanbing ay dapat ibenta ng 1 milyon. Kao Yi, hindi inaasahan na sa totoong buhay malas ako, pero sa laro swerte naman. Bro, itong Xuantian Hanbing, ibebenta mo ba? Ibenta mo sa akin. Kukunin ko ng 2,000 cash. Pasensya na, ayaw kong ibenta muna.
Eto, bibigyan kita ng 3,000 cash. Hindi na pwedeng dagdagan. Ayaw kong ibenta. Hindi mo ba maintindihan? Kung hindi lang ako nangangailangan nito para i-upgrade ang aking gamit, akala mo ba gusto kitang pakiusapan? Hindi naman ako ang nagmamakaawa sa'yo na bilhin mo. Ayaw kong ibenta. Sino bang may gusto niyan? 3,000. May kapal ka pang magsabi sa akin? Ibenta sa sistema. Mas malaki ang pera. Nalin natin. 3,000. Naglakas loob ka pang humingi sa akin? Mas malaki pa kita sa pagbenta ng sistema. $1,100,000 at 18,500 ang pumasok mula sa China Construction Bank. 1,100,000 at 18,000. Kung may ilan pa, mas mabuti. Yayaman na ako. Kaya ko rin itong makuha kung magdamag akong mag-grind. Kaya ko ring mag-grind magdamag. Tita Kai, Xiao Kao, ang ganda ng panahon ngayon sa labas. Lumabas ka at maglakad-lakad. si, Tingnan mo ang mukha mo. Mukhang pagod. Mukhang puyat ka na naman. Lumabas ka at maglakad. Kumain ka. Umuwi ka at matulog ng maayos. Bata ka pa. Dapat may sigla ka. huwag kang mag-alala. Oy, si Kao Yi ba yan? Oy, hindi ba ito si Kao Yi? Saan ka pupunta? Anong pakialam mo? Oy, Tito, Cheng Tian, kasama mo ba si Xiaojin? kasama ko si Xiaojin. Wala lang akong ginagawa, kaya isinama ko siya para gumaan loob. Sige, bagay talaga kayo. Hindi na ako makikialam. Ano ka ba? Maganda naman mood ko kanina. Mamaya may haharapin kaming mga kliyente ni Xiaojin. Hindi ko inaasahan. May nakasalubong kaming langaw. Sinong sinasabi mong langaw? Kao Yi, wala kang kwenta. Bakit parang hindi ka mawala-wala? Sinasabi ko sa'yo, lumayo ka kay Xiaojin. Umalis ka na! Pre, sabi ko, ang babaeng to, kahit na mapangakit. Pero ganun lang. Kailangan bang ganun kaalala? Masyado kang nag-iisip. Lumabas lang ako para kumain. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Nakapag-desisyon ka na ba? Mas mabait ako, di ba? Tiangge, anong problema? Tiangge. Ano yan, Tiangge? Naipit ang paa sa pag-atras. Okay ka lang? Tiangge, natatakot ako na guluhin ka ng batang ito. Medyo binigla ko ang gas. Guluhin ako? Siya. Karapat dapat ba siya? Tara, ipakilala ko sa mga kapatid. Ito ang alipores ni Hijin. Ang yabang. Tawagin ninyo siyang Kauge. Kaugeo. Tara na. Sabihin ninyo kung gaano kagaling si Kauge. Anong galing? Siya? Alipores lang. Parang langaw. Hindi matanggal. Gusto lang kumain ng libre. Kauyiya. Sabi nila alipores ka at umasa sa iba. Sakto ngayon, ipakita mo sa lahat. Tara, lumuhod ka. Dilaan mo ang sapatos ko. Kung magaling ka dumila, may reward ka sa akin. Tumahimik ka. Mas masaya ito kaysa manood ng sine. Dilaan mo na. We, Dinuraan mo ako? Suntukin ninyo siya. Ngayon, dito namin gagawin. Hayaan mo siyang manood ng mabuti. Ngayon, tayo ay magsasagawa dito. Hayaan siyang makakita ng mabuti. Kauyi, dilatan mo ang iyong mga mata. Tingnan mo mabuti. Tiangge, uuwi ako mamayang gabi. Aalagaan kita ng mabuti. Hijin, hindi ko inakala na ikaw ay napakasama. Tandaan ninyong lahat. ang utang na ito ngayon, babayaran ko ito sa lalong madaling panahon. Si, hihintayin ko ang araw na maging isang punong amo ka. Bumalik ka sa akin. Ibalik mo sa akin. Tingnan natin. Sa loob ng telepono, bukod sa laro. Lahat ay mga larawan ni Hijin. Ay, gusto mo talagang mangolekta, tama ba? Isa kang naghahanap ng espiritual na buhay. Amo, Magkolekta ka.
Tama na. Ang basurang ito, hayaan siyang mabuhay o mamatay. Tiyak na babayaran ko kayo. Dumating na ang oras. Ginoong Kao, wala talagang ganyang tao. Hindi ba bagay ito? Hindi siya bagay. Bumalik ka na naman? Tingnan mo ang sarili mo. Walang maayos na katawan. Walang kakayahan. Sabi nila, hindi ka na kailangan. Bakit ka pa pumunta? Gusto ko lang maghanap ng trabaho. Anong trabaho ang hinahanap mo? Bukod sa pag-aaway, ano pa ang kaya mong gawin? Huwag ka nang magdagdag ng gulo dito. Pwede ba? Sa tingin ko gusto mong maghanap ng mayaman? Sinong mayaman ang magkakagusto sa'yo? Kung hindi ka aalis, gagamit ako ng dahas. Tigil, kukunin ko ang taong ito. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Tawagin ninyo ang inyong tagapamahala. Hindi ba ito si Kao Yi mula sa Hegia Factory? Bakit ka nanggugulo dito? Isang pagawaan na hindi makapagbigay ng sahod. Anong kinalaman mo kung magbigay sila ng sahod o hindi? Ikaw ba ang magbibigay ng pera? Tama ka, bibilhin ko ang pagawaan na ito. Tama, bibilhin ko ang pabrika na ito. Hahaha, ang pabrika namin ay hindi umunlad sa loob ng maraming taon dahil palagi kaming sinasakal ng mga tulad mo at pinadala mo ang isang kilalang walang kwenta para hiyain kami. Kung mabibili mo ang pabrika na ito, ituturing kitang ninuno ko. Wala nang usap, suntukin ninyo siya. Ano ang tinititigan ninyo? Sige, awayin ninyo. Tumigil. Ano ang ginagawa ninyo? Tagapamahala. Itong lalaking ito, gusto niyang bilhin ang pabrika natin. Tama. Ito ang down payment. Mukhang totoo kang gusto mong bilhin ang pabrika ko. Tama? Ang perang ito mo, sapat na para bilhin ang pabrika ko. Pero isa kang binata. Naisip mo ba kung ano ang gagawin mo pagkatapos? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang laging huli sa industriya, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, palagi ka nang nasa huli sa industriya, di ba? Dahil sa pamilya, hikaya ako nasa huli. Kahit hindi ka nasa huli, ano naman? Nangangahulugan ba na sa aking pabrika at sa aking industriya ay alam mo ang lahat? Director Liu, huwag kang mag-alala. Dahil sinabi kong maghihiganti ako. Hindi ko sisirain ang iyong pabrika. Wala akong pakialam sa iyong mga bagay. Ngunit ang pabrika na ito ay aking pinaghirapan sa loob ng maraming taon. Pinapayuhan kita, tigilan mo na. Director Liu, ayon sa aking kaalaman, ilang buwan na kayong hindi makapagbigay ng sahod. Sa totoo, galit din ako sa pamilyang He. Ngunit kung ihahambing ang aking pabrika sa kanilang pabrika, parang itlog na binabato sa bato. Kahit na hinahamak ko sila, hindi ako maaaring kumilos laban sa aking konsensya. Kung ibebenta mo sa akin ang bahagi ng iyong shares, siguradong matatalo ko ang pamilyang He. Pinapayuhan kita. Bago yan, mag-survey ka muna. Manood muna bago magdesisyon. Hindi pa huli. Ay, binata, ito, kunin mo. Siguradong magagamit mo yan. Sino ka? Bawal pumasok dito. Pinapunta kami ni Manager Liu. Kahit sino, bawal. Vice Manager, may masamang balita. Si Manager Liu ay kumuha ng 2 tao. Pumunta sila para mag-inspeksyon ng bodega. Ano? Ayon kay Manager Liu, ang kasalukuyang gawain sa pananaliksik at pagdevelop
ay dapat na pinamumunuan ng vice-manager. Sa madaling salita, ang kanilang pabrika ay nalulugi dahil may problema sa loob. Kahit na ito ay pabrika ni Manager Liu, pero kontrolado ng ibang tao. Alam ko na halos kung paano buhayin ang pabrika na ito. Ano ang plano mo? Masyado mo akong minamaliit. Kahit papaano, marami na akong taon sa pabrika. Gusto mo bang? Palitan ang mga tauhan at magbago ng sistema. Ano ito? Director Shu may 2 tao na pumasok sa Warehouse 3. Grabe ang babaeng yun. Hindi namin siya napigilan. Kayong dalawang walang kwenta. Director Xu? Dahil pabrika ito. Bakit mo pa hinarang dito? Uy, makinig ka. Sa pabrika na ito, kung ano ang sabihin ko, yun ang masusunod. Ganoon ba, Lao Shu? Pinagkatiwalaan kita ng ganyan, pero dito ka nagkakampihan. Lao Liu, ang mga tao dito ay sumusunod sa akin. Matagal nang kay Shu ang pabrika, hindi kay Liu. Simula ngayon, ang pabrika ay kay Kao na. Sino? Ako. Sao Kao. Maya-maya, darating na ang impormasyon ng bagong produkto. Hindi ka ba pupunta para tingnan? Hindi na. May tao na akong nagbabantay. Basta makapasok ang bagong kagamitan, tiyak na magiging maayos ang bagong produkto. Walang problema. Tagumpay. Haha, magaling ang binatang ito. Dahil nandito ka, kumalma ko. Simula ngayon ang pabrika ay nasa iyo na. Kailangang hiyain ang pamilya He. Narinig mo ba? Ang pabrika natin ngayong buwan, hindi makapagbigay ng sahod. Dahil sa kabilang pabrika, kinuha ang negosyo natin. Tama nga. Narinig ko na ang tagapamahala ng pabrikang iyon ay si Cao Yi, na dating nasa atin. Talaga? Eh di, wala na tayong pag-asa? Ano yung sinasabi mo? Tatay, tingnan mo. Chismis na naman sila. Bakit di mo sila pigilan? Ikaw pa ang nagsasabi niyan. Ilang buwan ka nang kay Lu Chengtian, hindi mo pa siya maakuha. Wala naman siyang interes sa akin. Anong magagawa ko? Tama na. Sa mga susunod na araw, ipakikilala kita sa iba. Tatay, narinig ko na ang kumukuha ng negosyo nating kamakailan ay si Cao Yi. Yung walang kwenta. Nakakainis talaga. Kung ganon, puntahan natin siya at humingi ng tawad dahil gusto niya ako tiyak na hindi na niya tayo sasaktan. Tumigil ka. Ako ang hihingi ng tawad sa kanya? Sino ba siya? Pero mayaman na siya ngayon. Dati, sobrang habol niya sa akin. Kung magpakumbaba tayo ang pabrika niya, ay magiging atin na. Matagal na tayong hindi nagkita. Nandyan na si Lao He. Bakit ka nagdala ng maraming gamit para makiusap? Saan galing yan, Director Liu? Pumunta ang tatay ko para makita ang kanyang manugang at magbigay ng konting regalo. Ano? Nung huli, binugbog ako ng kabit mo. Nakalimutan mo na ba ang pagkakataong yun? Ikaw! Yung mga nangyari dati, si Xiao Jin ang may kasalanan. Pero hindi mo kailangang tandaan ng ganyan katagal. At saka, si Xiao Jin namin ay gusto ka pa rin. Wag na, Xiao Kao. Hindi ko kaya ang pagmamahal ng anak mo. Sa pagkain lang matalino, hindi sa parusa. Cao Yi, sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong mayabang. Pumunta ako para bigyan ka ng respeto. Tama na. Hindi welcome dito ang mga nag-iingay. Ikaw, Cao Yi, paano mo nagawa yan? Layas, Hindi kayo welcome ni Xiao Kao. Sige, alis na kayo. Hoy, sandali. Dalhin nyo ang mga gamit. Kung hindi, sasabihin nilang tumanggap kami ng regalo. Mabuti pa. Cao Yi, teka lang. Maghintay ka. Darating ang araw. Babayaran mo ang ginawa mo. Balang araw, babayaran mo ako ng tama. Sabi mo kanina, inaapi niya kayo talaga? oo nga, Hindi ba isang biglang yaman lang iyon? Sabi ko, kayo talaga, masyadong maingat. Ano bang mawawala sa inyo? At nandito naman ako. Tama, tatay. Isang bastos na bata lang iyon. Wala naman dapat ikatakot sa kanya. hindi naman siguro. Pero laging mag-ingat para ligtas. Kayo talaga, masyadong duwag.
Sa kaunting senyales, nag-aalala kayo ng sobra. Kung gusto mo, ikaw na ang bahala. Papadalhan ko ng tao para asikasuhin siya. Teka, kailan ko sinabing aasikasuhin siya? Sigurado ka bang di mo siya pinapatawad? Ang mga paghihirap na dinanas ko, hindi ganoon kadali na patawarin siya. Karapat-dapat ba siya? Na-check mo na ba ang impormasyon na ipinahanap ko sa'yo? Narito lahat. Kahit na hindi ko alam kung ano ang gagawin mo. Pero umaasa pa rin akong mag-ingat ka at gawin mo lang ang kaya mo. Tingnan mo. Lahat ito ay mula sa pamilya He. Ang listahan ng mga ipinagbabawal na kalakal sila nitong mga nakaraang taon ay lahat ay umaasa sa pagbabayad ng pera para mapakiusapan ang mga tao. Ngayon, inagaw natin ang kanilang negosyo. Tingnan natin ano ang gagamitin nila para manuhol. Magaling ka talaga. Noong nagtatrabaho pa ako sa kanilang pabrika, si Hijin, walang preno ang bibig. Lahat kinukutya niya ako. Ngayon naman, siya na ang nagdala ng problema sa sarili. Bata, gawin mo na lang. Sinusuportahan kita. Dahil matapang kang gawin ito, dapat mong panagutan ang mga kahihinatnan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang kanilang intensyon. Kung hindi ko ito gagawin, patuloy pa rin silang walang takot. Kaya hindi ko na kailangan bigyan sila ng pagkakataon. Oy, nandito ka na. Ikaw si Mr. Cow, di ba? Kumusta? Kumusta? Xiao Cao, ipakilala kita. Siya ito, ang importante naming kasosyo sa kumpanya. Sabihin mo kung pupunta ka, bakit ka pa nagdala ng maraming regalo? Ano yung sinasabi mo? Hindi naman pwedeng walang dala. Tama, Xiao Cao. Kailangan mong matuto sa kanya. Sige. Halika, umupo tayo at mag-usap. Naka-order na lahat ng pagkain. Ikaw na lang ang hinihintay. Halika, halika. Xiao Cao, ang pagpunta ko sa iyo ngayon, talagang wala na akong magawa. Kuya, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Narinig ko, mag-i-invest daw kayo at magko-collaborate? Naglakas loob akong subukan. Kuya, ano yung sinasabi mo? Sasabihin ko sa iyo ng ganito, Xiao Cao. Ang pangunahing negosyo ko ay long-distance trucking sa buong bansa. Wala na yatang lugar na hindi ko napuntahan. Pero ang kargamento ko noong isang araw ay kinumpiska sa Jiangcheng. Hindi ko na mabawi. Bakit hindi mo mabawi? May naiinggit ba? Oo, naiinggit ang local na boss doon. Sabi nila illegal daw ang pinagmulan ng kargamento namin. Bakit sila ang magdedesisyon kung ano ang totoo? Pinaampon pa kaming magbayad ng 800,000 para sa toll. 800,000. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Basherwan, magkano ba ang halaga ng kargamento ninyo? 3 million. Kamakailan lang, inilaan namin lahat ng pera namin para bumili ng stock. Ngayon, ang kaya naming ilabas ay 200,000. Wala talaga tayong magagawa. Ito ay 600,000 na cash. Xiao Cao, napaka-generous mo naman. Salamat na agad. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang mga paninda, babayaran kita agad. Uy, huwag kang magpasalamat. Hindi naman ako nagmamadali para sa perang ito. Pero, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Sabihin mo. Paano ba? Xiao Cao, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Basta't makarating ang mga paninda sa tamang oras. Bukod sa bayaran ko ang pera mo na may interes, may 10% ka pang bahagi sa kumpanya. Uy, Xiao Cao, napakadiretso mo. Hindi ko na kailangan bayaran mo ang perang ito. Tama? Ako naman, gusto talaga kitang maging kaibigan. Magiging tapat din ako sa iyo. Gusto ko ang bahagi ng inyong kumpanya. Bata ka pa, talagang matapang ka. Pasensya na. Uy, ito. Nakita mo naman, ano ang kalagayan ng aming pabrika ngayon? Basta't makipagtulungan ka sa akin, magkapatid tayong kumita. Dodoblehin ko ang iyong kita. Siya. Sasabihin ko sa'yo, makinig ka na lang kay Xiao Cao. Makinig kay Xiao Cao. Kailangan niya akong isama. Tama. Sir, uuwi na. Anong uwi? Tuloy-tuloy lang sa inom, sige. Lumipat tayo ng lugar para uminom, sige. Lumipat tayo ng lugar para uminom. Wala dapat aalis. Lumipat tayo ng lugar at uminom ng maayos. Dahan-dahan lang. Xiao Cao. Hey. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Huwag mong ikakalat kahit kanino. Bawal magkalat, ha? Sige.
Hindi ako lasing. Alam ng kuya mo, gusto mong kumita ng pera. Gusto rin ni kuya kumita. Yung mga kapatid natin na nagtatrabaho sa syudad, ang balitang dala nila may gagawin ang gobyerno na. Anong proyekto nga ba? Tama na, sir. Marami kang nainom ngayon. Masyado ng gabi ngayon. Bukas na lang, pag-usapan. Hindi ako lasing. Anong uwi? Real estate. Real estate. Ang ganda mo. Matagal ko nang narinig na mayaman ang pamilya Su. Ang ganda ng gusaling ito, sige na. Ang gaganda ng mga empleyado. Magandang araw po, Ginoo. May appointment po ba kayo? Anong appointment? Wala yun. Ano nga ba ang kasabihan? Ang isang sandali ay katumbas ng 1,000 ginto. Oo nga. Tawagan mo ako mamayang gabi. Si kuya magdadala sa'yo sa saya. Ginoo, wala po kayong appointment. Hindi po kayo maaaring makipagkita kay Ginoong Su. Meron po. Siyempre, sabihin nyo kay Ginoong Su na bumaba. Ang pamilya Lu ay may isang batch ng mga materyales sa konstruksyon. Sa tingin ko, hindi na ako kailangan dito. Ikaw na lang, okay na. Huwag mo nang sabihin, marami kang itinuro sa akin. Sa ganitong mahalagang okasyon, paano ako mawawala? Tingnan mo kung sino ang makikita natin. Ang pamilya Su, sila ang nangunguna sa kumpanya ng mga ari-arian sa probinsya. Kung papayag silang itaas ang presyo ng batch na ito, edi magiging successful na ang deal na ito. Ang yaman at kapangyarihan ng taong ito. Kahit na siya si Jade Emperor, hindi tayo matatakot. Kumusta? Ako ang representative ng Su Corporation. Si Su Xiaowen. Pera laro ng pera. Talaga namang kumpanya ng Su. Ang ganda talaga ni Su. President Chikao, yung sinabi ko sa inyo kanina, Anong sinabi mo? Yung mga materyales na sinabi ko sa inyo, magbigay kayo ng presyo. Magkano ang gusto mong presyo? Isang presyo lang, 350. Deal. De alaga? Buti pa ang bata. Salamat President Su sa pagsama sa akin sa biyahe. Walang anuman. Kakausap lang natin ng malaking deal. Siya nga pala. Hindi mo ba talaga balak itaas ang presyo? Wala naman kayong magiging problema, di ba? Huwag kang mag-alala. Ako si Cao Yi. Hindi ako ganoong klaseng tao. Bigla kong naalala. Nasa opisina ang sasakyan ko. Niloloko mo ako. Huwag kang magalit. Gusto lang kitang makasama. Nang kaunti pa. Kung ganon, ililibre kita ng dinner. Para pambawi na lang sa'yo. sobrang saya ko ngayon. Inom pa tayo. Wala yan. Tingnan ko nga. Tara, lakad tayo. Isang palamunin na walang kwenta. Ginoong Liu, nitong mga nakaraang buwan pa lang, bagong yaman na umangat. Anong kalokohang bagong yaman yan? Isang mahirap na lalaki lang. Sumabit kay Su Xiaowen. Naglakas loob na kunin ang project ko. Sumabit kay Su Xiaowen. Akala mo kung sino ka na? Umalis ka at bumalik sa pinanggalingan mo. Okay ka lang? Tingnan kita. Cao Yi, sasabihin ko sa'yo, ako, matagal na akong hindi ganito kasaya. Ang importante, masaya ka. Mamaya, ihahatid kita sa inyo. Mamaya, lumipat tayo ng lugar. Inom pa. Bakit ka nandito? Gising ka na. Lasing ka. Ako ang naghatid sa'yo. Gaano katagal kang natulog? Mga 2 oras. Huwag kang gumalaw. Napilay ang paa mo. Nilagyan ko lang ng gamot. Minasage ko rin. Pero, maliit lang siguro ang problema. Nandito ka lang ba palagi? Saan pa ba? Umalis ka na. Pagkatapos kumain, sinisiraan ang nagluto,
Inihatid kita. Wala man lang salamat. Kao Yi, maraming bagay ang hindi mo alam. Natatakot ako. Nandito ako. Anong kinakatakot mo? Hindi kasing simple ng iniisip mo. Alam mo ba na ngayon? Gusto kita. Kapag kasama mo ako, hindi ba masaya ka rin? Nakipagtipan na ako. Masaya rin ako kapag kasama kita. Ayokong malaman ang iba. Hindi ko na kailangan malaman. Hindi ko inaasahan. Hindi kita ginagalaw, pero bastos ka at dinikit mo ang babae ko. Kailangan mong matuto. Hindi mo alam ang iyong kalagayan. Si Boss Jiang, ang taong iyon ay si Kao Ai. Kamakailan ay nililigawan si Miss Su. Hindi kanya iginagalang bilang fiancé. Tingnan mo. Ipaalam sa pamilya Su ngayong gabi. Kakain ako kasama si Xiao Wen. Sandali, isama mo rin si Lu Chengtian. Ako na ang mag-aayos. Ay, Batang Bosu. Kumusta? Sa malapitan. Ang ganda-ganda mo talaga. Halika, maupo ka. Li Qiang, sa tabi mo na lang ako. Xiao Wen, ngayon ay mag-uusap tayo tungkol sa negosyo. Doon ka na lang umupo. Negosyo. Anong negosyo? Ganito kasi, Batang Boss Su. Dumating na ang batch ng raw materials ng pamilya Lu. Pinirmahan ko na iyon sa pabrika ni Kao Yi. Napirmahan, pero pwede namang bawiin. Larong nagbabayad. Pinirmahan ko na ang kontrata sa pabrika nila, Kao Yi. Nakapirma ka na, pero pwede namang i-void iyon. Ano bang ibig sabihin yung dalawa? Wala nang usapan tungkol dito. Xiao Wen, matalino kang tao? Alam mo kung ano ang dapat mong piliin? Hindi ko alam. Ang batang Suzong ay talagang hindi marunong makisama. Kuya Jiang, huwag mo nang isapuso. Narinig ko na si Kao Yi na ito ay nagsimula sa pabrikang ito. May kalaban siya na pabrika ng pamilya He. Pamilya He? Oo, yung pabrika. Kuya Jiang, gusto mo bang magtulungan tayong dalawa? Mag-invest tayo ng pera sa pabrikang He para mag-away silang parang aso't pusa? Kuya Jiang, huwag ka nang magalit. Ang batang Suzong ay naengganyo lang. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Kao Yi na ito para maakit siya. Kamakailan lang, maraming nakakakita sa kanilang magkasamang naglalambingan. Itong batang Suzong. Suzong. Tingnan natin kung ano ang kaya ni Kao Yi na ito na magawa. Ji Jiang, narito ang lahat ng dokumento tungkol kay Kao Yi. Xiao Jiang maaari na nating kumpirmahin ang ating partnership. Kailan ka libre? Pwede kang pumirma ng kontrata. Libre ako kahit kailan. Pwede akong pumunta ngayon para pumirma. Pinipilit ko na rin si Kao Yi. Huwag mo akong biguin. Ayun na. Watak-watak na tao. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Hoy, anong hangin? Dinala tayo ng ating magandang Su? Tigilan mo ang pagiging pilosopo. Hindi naman. Diyos ko. Totoo lahat ng sinabi ko. Ginoong Kao, hindi maganda. Maraming partnership ang biglang naputol. Ano? Hindi ko alam ang eksaktong dahilan. Ngayon, dumating ang maraming kumpanya. Mas gusto pa nilang magbayad para tapusin ang partnership. Parang binobola mo lang ako. May nagalit ba sa iyo? Alam ko na. Dito ka lang muna. Kakausapin ko si Lao Liu. Xiao Kao, huwag mo nang isipin. Ang laki ng kanilang kapasidad. Wala tayo. Kaya kung paramihin ang kita ng aming pabrika ng ilang beses. Siyempre, kaya ring palakihin ang laki ng kumpanya ng ilang beses. Gusto ko lang malaman kung sino ba talaga ang nasa likod ng pananakit sa atin. Kapag nahuli ko, siguradong patay. Makikipag-usap ako. Halika, Wang Li. Isang toast sa inyo. Xiao Kao, hindi naman naming ayaw kang tulungan. May tao sa itaas na ayaw kaming magtulungan. May tao sa itaas. Anong ibig sabihin? Alam nyo kung sino siya? Ay, Xiao Kao. May nagalit ka baka makailan? Humingi ka ng tawad. Baka matapos na ito. Nitong mga nakaraang araw, abala ako sa bagong produkto ng pabrika. Wala rin akong oras para magalit kanino man. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Sa totoo lang, ang pagkain na ito ngayon ay hindi para humingi ng tawad. Alam ko rin ang kagamitan ng inyong dalawang kumpanya. Mababa ang efisyensiya. Tuwing mass production, tumatagal ng ilang buwan. Tingnan ninyo ito.
Pagkatapos, magdesisyon kung gusto pa ninyong makipagtulungan sa akin. May pera. Hahaha. Dito na lang, umakyat ka na. Hindi pwede iyon. Kailangan kong makita na ligtas kayong nakalabas ng gate. Kung hindi, hindi ako mapakali sa gagawin ko. Xiao Kao, ang galing mo talaga magsalita. Ang usapan natin, tuloy-tuloy ang partnership natin. Hindi siya nag-aalala sa partnership. Nag-aalala siya na babalik kayo at makikipag-agawan sa kanya ng inumin. Sa pamahala, Liu. Ang mga bata, manipis ang mukha. Alice, Nakami, si Po. Xiao Kao, ang galing mo talaga. Akala ko dati. Siguradong wala na tayo ngayon. Nandito ako. Ano ang katakutan? Paano mo nalaman na kailangan nila ng upgrade sa equipment? Kahit papano, malaking kumpanya sila dito. Makipag-partner, pero paulit-ulit na nagbabawas ng presyo. Kapag may ganitong sitwasyon, hindi lang basta kumita ng mas kaunti, kundi pati na rin pinagtatawanan ka ng iba. Naisip ko tiyak na may problema dito. Nagpadala ako ng tao para mag-imbestiga at nalaman ko. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin ngayon? Siyempre, ilabas ang ahas sa butas. Sumugod tayo. Ilabas ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi ko akalain na si Cao Yi ay walang kwenta. Nakahanap talaga siya ng paraan. Nalugi ng sobra. Ano ang gagawin natin, Liu? Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Nasaktan mo si Jiang Liqiang. Ang pamilya Liu ay magdurusa kasama ka. Pare, hindi mo pwedeng sabihin iyan. Paano naman ako masisisi ngayon? Talagang si Cao Yi na walang kwenta. Sobra ang swerte niya. May kapal ka pang sabihin kung hindi dahil sa matandang tulad mo. Bakit ako nalugi ng ganoon karami? Liu ngayon hindi na oras para sa ganyan. Ano ang gagawin ngayon? Ano ang gagawin? Ngayon mo pa ako tatanungin kung ano ang gagawin? Noong nalugi, hindi mo alam ang gagawin. Ngayon, ano pa ang magagawa? Liu, nakikiusap ako sa iyo. Ikaw pa rin ang nobyo ni Hijin. Ngayon, ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Nakakahiya talaga. Naloko ng walang kwenta na galing sa sarili mong pabrika. Pero siguradong babawi ako. Siguradong babawi ako. Pwede niya tayong dayain. Pwede rin natin siyang dayain. Gusto mo bang magpadala ng tao? Kung hindi pwedeng lantaran, gagawin natin ito ng palihim. Sunugin na lang natin ang kanyang pabrika. Director Liu, sa tingin ko, ang seguridad ng ating pabrika ay may malaking butas. May butas ba? Paano naman mangyayari iyon? Ilang taon na walang nangyaring problema, masyado ka lang nag-aalala. Sige, lilibot ako sa pabrika. Bakit hindi ka pa umalis sa ganitong oras? Naghihintay ng ilang mahahalagang tao. Bakit ka bumalik? Oo, babalik ako para kunin ang ilang bagay. Mahahalagang tao. Anong mahahalagang tao ang mayroon tayo rito? At saka, ang gabing ito, wala nang iba. Oy, buti na lang bumalik ka. Malapit na silang dumating. Sumama ka sa akin pababa para tingnan. Manahimik ka. Ano itong nangyayari? Tagapamahala Liu. Ang dalawang ito, susunugin ang bodega ng raw materials. Buti na lang nahuli ni Amo Cao agad. Inutusan niya kaming maghintay dito para sa kanila. Nahuli sila. Hoy, anong ginagawa mo? I checking inventory. Sino ang nag-utos sa iyo? Kino? I-check ang mga produkto. I check. May ide-deliver na produkto dito mamaya. Mauna ka munang gawin ang iba. Siya. Dito may ide-deliver na kargamento mamaya. Mauna ka muna sa ibang trabaho. Sige po. Ano po ang utos, Ginoong Cao? Anong uri ng bodega ito? Ito ang bodega ng mga raw materials. Bodega ng raw materials. Kailangan mong mag-account ng mga produkto. Kilala mo ba yung taong yun? Hindi masyado, parang baguhan. Ganon ba? Magdala ka ng ilang tao. Hintay ka rito mamaya.
Hintayin nating mahuli ang isda. Si. Nakakasuka kayo, ha? Gumagamit kayo ng ganyang paraan. Kung hindi dahil kay Cao Yi, ang pabrika na ito, masisira sana sa inyong dalawang walang kwenta. Cao Yi, hindi kayo maililigtas ni Cao Yi. Bitawan mo ako. Lao Liu, umatras ka. Kahit anong mangyari mamaya, huwag kang hahadlang. Talagang gagamit ka ng dahas? Huwag kang mag-alala. Kayo, ano ang inyong reklamo sa akin? Diretso sa akin. Kayo diyan, anong reklamo nyo sa akin? Dumiretso kayo sa akin. Sawa ka na ba sa buhay mo? Suntukin niyo siya. Suntukin niya. Ay! Ayos ka lang ba? Sunduin na muna kita pa uwi. Ano pang uuwi? Pumunta ka na sa ospital. Ayos lang, Lao Liu. Hindi naman ako malalumpo sa mga suntok na ito. Ikaw na ang bahala sa mga susunod. Tungkol dito, pag nagkita tayo ulit, doon na natin pag-usapan. See ya. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, sinadya ko lang ang mga galos. Para mas mabigat ang parusa ng pulis sa kanila kung ang balak lang nila ay sunugin ang pabrika, ngunit kung hindi ito nagtagumpay. Sa tingin ko... Pero ngayon, nasugatan ako. Hindi na ito basta-basta. Pero ngayon, ay nasugatan ako. Hindi na ito ganon kadali. Tiyak na hahanapin ng pulis ang nasa likod at mahahanap siya. Hayaan mo akong maglagay ng gamot sa'yo. Cao Yi, okay ka lang ba? Bakit ka nandito? May malaking pangyayari. Maraming nahuli. Sino ba ang hindi nakakaalam? Bugbog na bugbog ka. Okay lang ako. Naku naman. Sa susunod, maaari ka bang maging mas maingat kung may susunod pa? Hindi lang bugbog ang aabutin mo. Sige. Kung si Magandang Su na ang nagsabi, di mag-iingat na ako. Basura, puro basura. Wala kang natatapos. Wala tayong magagawa. Ang taas ng pag-iingat nila. Hindi ko inaasahan na si Cao Yi na itong walang kwenta, diretso siyang tumawag sa pulis. Basura. Ano na ang gagawin natin? Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Anong relasyon ba natin? Bakit kita dapat alagaan? Hoy ikaw! Nakuha mo na ba ang partnership para sa bagong proyekto? Oo, malapit na. Ito ay ang mga dokumento ng mga kasosyo sa pabrika ng pamilya He. Ngayon, lahat ay atin na. Pero 2 tao ang ayaw makipag-partner sa atin. Pero ang 2 ito ay hindi ko rin gustong makipag-partner sa kanila. Halos oras na para isara ang lambat. Isipin mo ang mga ginawa nila dati. Mas masahol pa sila sa hayop. Kung hindi lang dahil sa respeto ko sa dati kong trabaho, sana nilipol ko na sila. Ang tigas mo naman. Siyempre, kung hindi nila ako ginanoon, hindi sila mapapahamak ng ganito. Xiaowen, may nakilala ka bang kaibigan ngayon? Wala naman. Sige, kung may gagawin ka mamayang gabi, tawagan mo ako. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Basta bumagsak, bumagsak na. Binigyan mo pa ako ng dagdag na pagkalugi. Nawalan ako ng malaking pera. Sinasabi ko sa inyo, sa pamumuhunan sa inyo, malas ko. Mula ngayon, kung tutulungan ko pa kayo, isusulat ko ng pabaligtad ang pangalan kong Jiang Liqiang. Ginoong Jiang. Lias. Cao Yi, abangan mo. Jiang, bakit ka nandito? Hindi ba busy ang kumpanya ngayon? Bihira ka lang pumunta, kaya magsaya tayo. I-entertain kita ng mabuti. Hindi naman masyadong busy ang kumpanya. Medyo nahihiya ako sabihin ito, pero si Xiaowen at ako ay may problema kamakailan. Tito at tita, tingnan ninyo. Napakapangit tingnan. Ano ito?
Ano ang nangyari? Ito ay hindi katanggap-tanggap. Sa totoo lang, ang ganitong bagay ay hindi dapat ako dumisturbo sa inyo. Pero sobra kong mahal si Xiaowen. At narinig ko na ang lalaking iyon ay mabagsik. Natatakot ako na baka malinlang si Xiaowen niya. Sige, naiintindihan ko na. Tatawagan ko na si Xiaowen pauwi. Huwag kang magalit. Jiang, alam ni tita, ang iyong tunay na pagmamahal para sa aming Xiaowen. Kaya mas mabuti na, ayusin na natin ang kasal ninyo. Susunod ako sa gusto ni tita. Barya, ang galing, pwede na ba ngayon? Sige, salamat. Anong nangyari? Bakit ang saya mo? Nakumpleto na ang lahat ng materyales. Maaari nang mag-turnover ngayong hapon. Binabati kita. Ikaw talaga ang magaling. Pagkatapos ng turnover ngayong hapon, matatapos na rin ang proyekto natin. So, ano ang plano mo pagkatapos? Tapos na, wala na. Wala akong plano. Ay naku, ang sinabi nitong si Su, na magandang dalaga, nakakalungkot pakinggan. Baka naman, hindi na ako makakapasok sa kumpanya ng Su. Ay, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Baka hindi na kita makikita pagkatapos. Ginoong Su! Pina-freeze ng bangko ang account natin. Hindi na mailabas ang pera. Anong nangyari? Xiaowen, halika. Xiaowen. Tungkol sa kumpanya, alam ko na. Ano? Tungkol sa'yo at sa lalaking iyon, hindi na namin ito iimbestigahan. Ngayon, pupunta si Xiao Jiang. Pumayag kami. Sa susunod na buwan, magpapakasal kayo. Nanay, tatay. Kilala niyo ba si Jiang Lichang? At nagpasya kayong pakasalan ko siya. Lumaki siya sa harap namin. Hindi ko ba siya kilala? Papakilala mo ba sa amin si Cao Yi na kasama mo araw-araw? Tama, Xiaowen. Kilala mo ba talaga si Cao Yi? Mahal ka ba niya ng totoo? Ang batang si Xiao Jiang ay lumaki sa harap namin. Walang duda. Ang mga maruruming bagay na ginawa ni Jiang Lichang, hindi ko matanggap. Hindi ako papakasal. Kalokohan. Anong masamang ginawa ni Xiao Jiang? Pinilit niya akong sirain ang kontrata at pumayag na makipagtulungan sa iba. Nanay, tatay, hindi ba kayo natatakot kung siya ay isang masamang tao? Anong gagawin ko sa hinaharap? Isang babae. Ang mga bagay na pinapagawa niya sa'yo, masama ba yon? Hindi, ang batang si Xiao Jiang ay lumaki sa harap namin. Hindi siya maaaring maging masamang tao. Ngunit ang Cao Yi mo, hindi ko gusto ang itsura niya. Sige. Tumigil na at ganyan na. Ayusin ang mga gawain mo. Magpakasal na agad. Uy, Xiaowen, ano ang kakainin natin mamaya? Ikaw na lang. Hindi ako sasama. Anong problema? Sino ang nagpa-stress sa ating magandang Xiaowen? Bakit ka balisa? Ay, marami-rami rin. Hindi ko man siguradong matutulungan ka, pero pwede mo namang ikwento. Kulang pa rin ang pera. Sa bangko, hindi pa tapos ang proseso. Sino kaya ang nakagalit ko? Bakit bigla na lang kaming na-freeze? Ngayon sa kumpanya, magulo ang lahat. Naiirita ako. Dito na lang muna ako sa'yo. Tahimik dito. Wala yan. Ako na bahala. Totoo ba? Luto na ang pagkain. Kumain ka na. Baka hindi ka maging bayani. Maubos pa ang buhay mo. Hindi sulit. Sige, alam ko, kumuha ako ng bodyguard, pero yung iba, akala kumuha ako ng kasambahay. Maglalaro pa ako ng ilang rounds. Kapag tapos na, kakain na. Nakatanggap ng 35,000 pesos mula sa China Construction Bank. Nakatanggap ng 16,400 pesos mula sa China Construction Bank. Miss, sino po ang hinahanap mo? Si Cao Yi po ang hinahanap ko. Nasa bahay ba siya? Nasa bahay si Kuya Cao. Meron ding isang ate na nandoon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Miss, anong kailangan mo sa kanya? Ako. Wag mo akong sisihin sa pagiging madaldal. Araw-araw silang magkasama. Sobrang ganda ng samahan nila at sobrang bagay sila sa isa't isa. Huwag kang padalos-dalos. Tsaka, maraming mabubuting lalaki sa labas ngayon. Sa ganda mong ito, kahit anong klase ay makikita mo, di ba? Magkaibigan lang kami. Lumapit ako para sa partnership. Mabuti naman. Tara na.
Hoy, anong hangin ang nagdala sa ating magandang Sue? Tanghaling tapat, kayong dalawa na sa bahay. Hindi man lang ninyo nilock ang pinto. Umalis ka na muna. Halika, umupo ka. Kukuha ako ng inumin para sa iyo. Ay, wag na. Aalis na ako mamaya. Kukuha ako ng inumin para sa iyo. Ay, hindi na. Aalis na ako mamaya. Anong problema? Selos ka ba? Hindi naman. Siya ang responsable sa seguridad ko. Binabayaran ko siya para gawin iyon. May problema ba? Evan ko na. Pumikit ka muna. Bakit ako pipikit? Pumikit ka. Malalaman mo. Kauyi, anong ginagawa mo? Siyempre, hahalikan kita. Bakit mo ako hahalikan? Selos ka talaga. Hindi talaga ako selos. Sue, ang ganda mo. Selos ka talaga. Wala talagang selos. Ay, sine. Anong gusto mong sabihin? Magpapakasal na ako. Ikaw? Nagbibiro ka ba? Sabi ng mga magulang ko, tapusin ko muna ang mga bagay. Pagkatapos, pakasalan ko si Jiang Liqiang. Payag ka ba? Siyempre hindi. Si Jiang Liqiang ay isang scumbag. Paano ko siya mapapakasalan? Maniniwala ka ba sa akin? Kalokohan. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Maupo ka. Sabi ko, Shawen, bakit mo siya dinala rito? Hindi mo man lang sinabi sa tatay at nanay. Ma, hindi mo rin ako binigyan ng pagkakataon. Ano ang trabaho mo? Sino ka? Paano mo si Xiaowen nagpabaliw sa kanya? Ay, ano ba yung sinasabi mo? Tay, tingnan mo. Ano ang dinala sa iyo ni Kauye? Tingnan mo, Tay. May ganitong bagay. Ano bang maganda diyan? Ito ang tanda ng aking sinseridad sa pagpunta ko. Gusto mong ibigay sa amin ang 8 million na walang kapalit? Para lang hindi mapakasalan ni Xiaowen si Jiang. Oh. Yung kasunduan sa kasal na sinabi ninyo. Anong kasunduan sa kasal? Hahaha, magaling kang bata. Bihira ang ganitong pagmamahal mo sa amin. Dahil ayaw din ni Xiaowen na magpakasal. Kaya kanselahin na natin. Di ba? Salamat. Anong salamat? Ah, tama nga yung si Elfie Chengtian. Dapat kang mag-ingat. Noong nakaraan, si Jiang Liqiang noong pinapakansela niya ang kontrata natin yung dinala niyang tao, si LV Chengtian. Leif Chengtian. Okay, alam ko. Ay, sinabi ko na sa'yo, hindi mo kailangan pumunta sa ganitong okasyon, pero hindi ka nakinig. Bakit ikaw ay makakapunta? Ako, hindi pwede. Sige na, naghihintay si Manager Liotara na. Mauna ka na pupunta ako sa banyo. Sige, mauuna na ako. Sinasabi ko sa'yo, sumama ka sa akin. Binibigyan kita ng respeto. Gusto mo bang sampilan kita? Ang babaeng gusto ko. Hindi ko pa nakuha. Mas mabuting maging matalino ka. Kung hindi kita bibigyan ng kulay ngayon. Tigilan mo yan. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Tigil. Saan galing ang babaeng ito? Mukhang maganda at sariwa. Bayani ka ba? Alamin mo kung sino ako. Dito, ako ang naghahari dito. Sino ang naghahari dito? Okay ka lang? Ayos lang ako. Bakit narito ka? Nakakatagpo tayo ng ganyan kabastos na tao? Huwag kang mag-alala, nandito kami. Hindi namin pahihintulutan ang ganyang tao na maging ganyan dito. Salamat sa inyo. Pasensya na Miss Sue, pasensya na Mr. Cao. Ako ang may kasalanan sa pamamahala, na pinayagan ang ganyang tao na mang-abala sa inyo. Natawag na kami ng pulis. Alam nyo ba kung sino ang amo ko? Narinig nyo na ba si Laya Chengtian? Dalhin siya. Liu Chengtian. Nakuha ng walang kahirap-hirap. Bayad. Anong ibig mong sabihin? Hindi nyo ba pinapapasok ang bisita sa kumpanya nyo? Sino ka ba? Kilala ba kita? Huwag kang maging katulad ni Lu Chengtian noong nakaraan. Pumasok siya at nag-ingay ng todo. Dahil sa kanya, pinagbawalan kami ng pera. Xiao Cao, hindi mo alam. Ang mga ari-arian ni Lu Chengtian ay na-acquire na namin.
Ngayon, nasa lansangan siya. Walang makakapagligtas sa kanya. Kung ganoon, tawagin mo ang amo ng kumpanya nyo. Natural lang na kilala niya ako. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tingnan mo kung sino ako. Guard lang ako. Paano ko magkakaroon ng numero ng amo? Lao Liu, tumawag ka na. Pumunta kayo ngayon nang hindi nagsasabi. Para makababa ako at sunduin kayo. Hindi nyo ba pinapapasok ang bisita sa kumpanya? Kasalanan ko, aaksyonan ko agad. Haha. Ito ang importanteng investor ng kumpanya natin. Ang malaking amo. Kapag pumunta sila sa susunod, huwag na hadlangan. Naiintindihan mo ba? Papasukin nyo na lang. Alam ko na. Tara. Mauna kayo sa loob. Sige, iyon na ang usapan. Ipagpatuloy nyo ang pag-invest sa pabrika. Ako naman, maghahanap ng impormasyon tungkol sa real estate. Sa sandaling magkaroon ng balita, sasabihan ko kayo. Sabay tayong mag-invest sa real estate. Sige, tayo. Yun na ang usapan. Maaari nang makumpirma. Plano nilang mag-develop ng real estate. Ano ang gagawin mo? Ano? Ginalaw ang pera ko. Gusto pang magpatuloy. Narinig ko si Cao Yun na iyon. Ngayon, ay hindi karaniwan. Ikaw ba ang kalaban niya? Dapat mamatay si Cao Yi. Narinig ko mula kay Jiang Licheng. Plano nilang magpatuloy sa pag-develop. Kaya naman susunod na, tiyak na makakasagupa ang iyong proyekto. Ano? Talaga bang magtitiis ka na lang? Hoy, kumita ulit ng malaki. Masyado kang maaga magalak. Paano sasabihin? Sa hinaharap, mas marami pa ang kikitain. Ikaw, Pilyo. Naipadala na ng amo. Magaling. Ngayon, malamang nakakausap na nila si Cao Yi. Kung kakagat si Cao Yi, maaari na nating isagawa ang plano. Si Cao Yi lang. Wala namang galaw ang babaeng yon, si Su Xiaowen. Utusan mo silang dagdagan ang taya para mawalan sila ng lahat. Opo. Tandaan mo, kailangan maging maingat. Huwag ipakilala ang sarili. Dumating na. Ano yan? Bakit ang saya mo? Ay, napakatalino mo talaga. Hindi ba pwedeng ngumiti lang ako sa'yo? Tigilan mo na yan. Sabihin mo na sa kanya ang magandang balita. Tingnan mo ito. Ang pinakamalaking piraso ng real estate nakuha natin. Hoy, patingin nga. Hindi ko inaasahan. Tayo pala ang ha-ha-ha. Paano natin nakuha? Paano natin nakuha yan? Ang kalaban natin ang pinakamalaking kumpanya ng real estate. Nahuli sa ilegal na transaksyon. Ang cake na ito ibinigay sa atin ng libre ay, sinasamahan ako ng langit. Kumain na. See ya. Cao Yi, Ha? anong iniisip mo? Wala. Tingnan mo ang kontratang ito. Oy, talaga bang gusto mong makipagtulungan sa pamilya ko? Oo talaga. Ang galing. Sinabi ko na sa iyo kapag may magandang bagay, lagi kitang naiisip. Salamat. Paano mo ako pasasalamatan? Anong gusto mong gawin ko para pasalamatan ka? Pwede bang? Ngayon, maglaan ka ng oras para samahan ako. May oras ka ba para samahan ako? Ay, tama na. Buong araw mo na akong sinamahan sa trabaho. Hindi pa ba sapat? Hindi pa sapat. Uuwi na ako. Kapag may magandang balita, sasabihin ko sa iyo. Magpahinga ka. Huwag kang masyadong mapagod. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita mo na ang mga magulang ko, magpakabuti ka. Huwag kang mag-alala. Sabi mo, darating ka lang. Bakit ka nagdala ng mga bagay? Umupo ka na, umupo. Sige, salamat. Xiao Cao dati, ako, akala ko hindi mo kayang bigyan ng kaligayahan si Xiaowen. Natatakot ako na kayo ay mga bata pa. Ngayon, sa wakas, makakampante na ako.
Ma, huwag kang mag-alala. Mabuti si Cao Yi. At mabuti rin siya sa akin. Sige, naniniwala na ako. Sana maayos ang kumpanya. At kayong dalawa, magkaroon ng magandang buhay. Oo. Xiaokawa, kailan mo pakakasalan si Xiaowen? Tatay, bakit ka nagmamadali? Pwede na ako kahit kailan. Depende kay Xiaowen. Tigilan nyo na. Ano ba? Sige, tigil na. Xiaokao, umupo ka lang. Pupunta ako sa kusina para tingnan kung ano na ang luto ni tita. Ano? Tiyak na gusto na namang magluto ng nanay ko. Ang pangit ng luto niya. Ihanda mo na ang iyong sarili. Mag-CR ako. Sige, mag-usap muna kayo. Pupunta ako sa banyo. Mag-usap muna kayo. Hi. Xiaokawa, tingnan mo, ang anak naming si Xiaowen ay may masamang ugali. Kailangan mong palaging magpatawad. Ayos lang, nagkakaintindihan naman kami. Tingnan mo, maraming pera ang nagastos mo sa regalo, di ba? Konting regalo lang. Xiaokawa, ganun pala. Ako at ang iyong tiya ang may kasalanan. Hindi ka namin pinansin. Huwag mo ito isa puso. Ayos lang. Tingnan mo, si Xiaowen lang ang nag-iisa naming anak na babae. Siyempre gusto naming maging mabuti ang kanyang kalagayan. Tito, ipinapangako ko sa iyo. Talagang magiging mabuti ako kay Xiaowen. Ay, si Cao Yi, napakabuting manugang. Talagang pinagmamalaki. Kailangan pa itong sundan. Ginoong Cao, may problema. Ang pinakabago nating proyekto, nalugi na ng 300 million. Ngayon, hindi na maibalik ang puhunan. Ano? Ano ang sinabi niya? Ang bago nating joint project, nalugi na ng 300 million. Tama na. Huwag nang magsalita. 300 million? Cao Yi, sinabi ko na sa iyo noon pa. May panganib ang proyektong ito. Bakit ba ikaw ay? Tama na. Ito ay sarili kong bagay. Maging ang kumpanya mo ay nailigtas ko. Kung ano man ang mangyari, ako ang mananagot. Tama na. Kung nalugi, nalugi na. Sasabihin ko kay Xiaowen. Sa ugali ng mga magulang niya, sa tingin ko dapat mong pag-isipan itong mabuti. Dahil pumayag ako sa ama ni Xiaowen, napakitunguhan siya ng mabuti, kahit anong mangyari, sasabihin ko sa kanya. Xiaowen, ganito na lang ang sitwasyon. Ano ang matutulong ko sa iyo? Sobra na akong abala sa pamilya ninyo. Paano pa ba ako hihingi ng tulong sa iyo? Anong sinasabi mo? Hindi ba tayo iisang pamilya? Ayos lang. Ako na ang bahala dito. Mabuti ang may tapang. Pero maraming bagay hindi na sosolusyonan sa tapang lang. Kung manalo ka ngayon, baka maging ligtas ang sitwasyon. Pero kung matalo ka, natatakot akong lalo pa silang magpalala. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo. Kung matutulungan kita, talagang tutulungan kita. Sige, sasabihin ko sa iyo. Cao Yi, may paraan ka ba talaga? Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko na. Hoy Xiaowen, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ikaw? Xiaowen, huwag kang magmadali. Hayaan mo akong manghula. Si Cao Yi ba ngayon ay lugi na? Pati ang kanyang brief ay wala na? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang Cao Yi ngayon. Hindi. Ang Cao Yi sa hinaharap ay hindi kayang ibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Bakit ka pa nananatili sa kanya? Ikaw ba ang may kagagawan nito? Ay Xiaowen, huwag basta-basta magsalita. Gusto ko sanang gumawa ng gulo, pero wala naman akong pagkakataon. Maaari kitang tulungan. Kung babalik ka lang sa ating engagement, pakasalan mo ako. Tutulungan ko ang pamilya Su. Kung babalikan mo lang ang kasunduan natin sa kasal, pakasalan mo ako.
Tutulungan ko ang pamilya Suano. Sa tingin mo? Huwag mo na isipin. Sino yan? Sino pa ba? Jiang Liqiang. Sinasabi ko sa iyo, kahit anong gawin natin, wala kang karapatang makialam. Ibinaba mo ang tawag ko? Tingnan natin kung gaano ka katigas Su Xiaowen. Bibigyan kita ng malaking regalo. Babawiin ko ang dati kong sinabi. Hindi lang siya isang walang hiyang tao. Siya pa ang pinakawalang hiyang lalaki na nakilala ko. Dapat siyang magpasalamat sa sinabi mo. Watch. Huwag na muna nating pag-usapan siya. Anong gagawin natin ngayon? Wala akong maisip na paraan ngayon. Hintayin na lang natin kung ano ang mangyayari. Hindi mo alam ang sitwasyong kinakaharap natin. Gaano kakomplikado. Araw-araw, wala akong oras para mag-isip ng iba. Ang tanging magagawa ko ngayon ay sa tuwing magigising ako, paulit-ulit isipin ang bagay na ito. 300 milyon iyon. Paulit-ulit na to isipin mo, to 300 milyon yan. Yung mga bagay na ganyan sa negosyo, hindi na kailangan ng mga babae na mag-alala niyan. Benday, wag mo nang isipin, bilang babae ko. Magtiwala ka lang sa akin. Ano bang sinasabi mo? Sino ba ang babae mo? Sino ang sumagot? Sino ang babae ko? Pero balik tayo sa usapan. Xiaowen, pangako ko sa'yo. Sa susunod, kahit anong mangyari, mabuti man o masama, sasabihin ko sa'yo lahat. Pero kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ang nakikita ay totoo, ang naririnig ay hindi tiyak. Kahit ano, magtiwala ka sa akin. Dahil sobra kang tiwala sa sarili mo, edi sige, maniniwala na lang ako sa'yo. Tay, nanay, Umuwi na si Nakao at Xiaowen. anong nangyari sa inyong dalawa? Ngayon, may dala si Jiang Liqiang. Yung tungkol sa kumpanya nyo. Alam na namin lahat. Tay, gagawa kami ng paraan. Ang sama ng taong yan. Paano siya makakagawa ng ganito sa panahong ito? Sinasamantala ang pagkakataon. Kahit mamatay kami sa kahirapan, hindi namin ipapakasal ang anak namin sa ganyang klaseng tao. Tinakot mo ako. Akala ko ayaw nyo na naman ako kay Cao Yi. Akala ko pa ay ayaw nyo pa rin akong payagan na makasama si Cao Yi. Imposible naman. Si Cao Yi ay bata at mahusay at kayang tiisin ang iyong masamang ugali. Nagmamadali kaming ipakasal siya sa iyo. Wala nang oras talaga. Oo nga eh. Haha. Maraming salamat tito at tita. Hindi ko inaakala na hanggang ngayon naniniwala pa rin kayo sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Nagsimula lamang sa maliit na pabrika. Ano ang kanyang kapital? Makipagkumpetensya sa amin na nagkakahalaga ng bilyon? Magkano ang pera niya para lumaban sa amin? Mga kabataan, payo ko sa inyo, kailangan ninyong matuto ng isang salawikain. Ano po iyon, President Wang? Sa tingin ko, nasa dulo ng dila ko. Walang kakayahan. Oo, walang kakayahan. Ha ha ha. Ang Wangs na ito ay ang pinakamalaking real estate giant. Dito sa lugar natin ay hayagang naglabas ng pahayag na sumasalungat sa atin. Ito, hindi ba ito masamang senyales? Ito, mukhang hindi maganda ang lagay. Kaya ba ng isang tao yan? Wala siyang lakas. Pero ang nasa likod niya ay makapangyarihan. Wang. Yung Wang na pangalawa sa real estate. Wow. Sige, sabihin mo na kung ano na ang nangyari. Lugi lahat. Halos wala ng pag-asa. Bakit ang laki ng nalugi? Malaking problema na ito. Unang hakbang pa lang ito sa aking konserbatibong tantiya para mapunan ang butas na ito. Hindi muna natin pag-usapan ang pagbangon. Sa pinakamababa, ganito kalaki ang kailangan. 500 milyon. Konserbatibo pa ito. Unan lang, marami na akong taon sa negosyo. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Sige Leo, nandito naman ako. Ngayon, isa-isa na lang nating gawin. Wala yon. Naniniwala ako kay Cao Yi. Hoy 500 milyon.
Baka kailangan pa nating ibenta ang bagong bahay na binili natin. Ano ang gagawin natin? Sasama ka ba sa akin sa lansangan? Naku, ano ba yung sinasabi mo? Huwag mong sabihin yan. Sayang lang. Ang bagong bahay ay hindi pa namin napapainit. Tigilan mo na yan, baka ma-jinx pa tayo. Xiaowen, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Ito ay matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero baka hindi ka maniwala. Ah, alam ko na Kauyi, ikaw ba at ang babaeng assistant mo, may relasyon kayo. Wala. Tiyak yan Kauyi, ang sama mo. Ano ba ang iniisip mo araw-araw? Hoy, wala talaga sa amin. Magsumpa ka. Ako si Kauyi ay sumusumpa. Kung may mangyari sa akin at sa assistant na yon, hayaan mo akong. Sige, sige. Huwag mong sabihin, baka ma-jinx tayo. Naniniwala ako sa'yo. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Ihanda mo ang iyong sarili. Anong sinasabi mo sa akin? Maghanda ka na sa isipan. Dahil Sa totoo lang, kumikita ako sa pagbebenta ng mga game equipment. Kauyi, sobra ka na sa paglalaro. Parang nababaliw ka na. May 7,600 yuan na pumasok mula sa China Construction Bank. May 5,400 yuan na pumasok mula sa China Construction Bank. Kauyi, ang galing mo talaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganito kang high-tech? Hindi pwedeng basta-basta sabihin ang ganitong bagay. Maaaring magdulot ng hindi kinakailangang problema. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iba. Hindi rin pwedeng sabihan ang mga magulang mo. Bakit? Xiaowen, wala ka pang gaanong karanasan sa buhay. Huwag basta-basta magtiwala sa ibang tao. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin. Kauyi, magpahinga ka muna. Hindi pwede ang araw-araw mong pagpupuyat. Kumikita ka naman sa laro mo. Pero hindi pa rin maganda ang araw-araw na ganito. Masisira ang katawan mo. Sa tingin ko, mas mabuti kung sumama ka kay tagapamahala liw bumalik ka sa pabrika. Ano sa tingin mo? Gumalaw ka naman. Magpahinga ka. Isang araw at isang gabi ka nang nandito. See ya. Naka-on pa ang computer. Wala yan. Kauyi, pakiramdam ko marami kang tinatago sa puso mo. Kahit hindi kita matulungan ng malaki. Pero pwede naman akong makinig. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Ang problema mo ay problema ko rin. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Kapag natapos ko ito, sasabihin ko sa'yo ang lahat ng maayos. Sige, pangako sa'yo. Pag natapos ko na to, sasabihin ko sa'yo ng maayos. Siya nga pala. Bakit hindi mo naikwento sa akin ang pamilya mo? Pasensya na. Ako. Hindi ko sinasadya. Gusto lang kitang makilala ng higit. Ayos lang. Ang aking pamilya, ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, pati lahat ng kamag-anak, hindi ko pa nakikita. Isang ampon na ina lang ang nagpalaki sa akin. Pagkatapos, pumunta ako sa pamilya He. Nakita nila na bata pa ako at malakas, kaya pinapasok nila ako sa pabrika para magtrabaho. Noong panahong iyon, si He-jin ay mabait sa akin. Kaya't nagtiis ako. Pagkatapos, sinabi ng tatay niya, pare-pareho naman tayong pamilya. Wala ring silbi ang maging una, kaya't pinalagi nila akong nasa huli sa trabaho. Player. Tapos sabi ng tatay niya, pare-pareho naman tayong pamilya. Wala namang silbi ang maging una. Kaya palagi akong huli sa trabaho. Tapos naisip nila na wala akong silbi. Ang sumunod na mga pangyayari, alam mo na. Ano? Hindi ko rin inaasahan. Hindi nila ako itinuring na pamilya, kaya ako umalis.
Paumanhin. Okay lang. Sanay na ako. Simula ngayon, ako na ang iyong pamilya. Mananatili ako sa tabi mo. Sasamahan kita habang buhay. Bukas, lilipat na ako para tumira kasama mo. Si, Anong gusto mong kainin ngayong gabi? kahit ano. Pork ribs na may toyo at asukal. Gusto mo? Siya. Sige, bibili ako ng pagkain. Uy, Xiaowen. Bibili ako ng pagkain. Uy, Xiaowen. Mahal na mahal kita. Napakaswerte ko nang makilala ka. Ako rin. Ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko ay ang makilala ka. Kailan kayo nagsimulang makipagtulungan sa Wang Group? Sa totoo lang, matagal na kaming nakikipagtulungan sa Wang Group. Bakit mo sinabi sa opisina noong nakaraan na hindi mo siya kilala? Kaysa sabihin na pagtutulungan. Mas tama na lagi kaming inaapi ng Wang Group. Masyadong malakas ang kapangyarihan ni Wang Jing. Ayaw ko lang kayo masangkot dito. Mas kaunti ang inom mo. Sabi ko na sa iyo eh. Huwag kang matakot. Nandito ako. Tigilan mo na ang pag-inom. Kukuha ako ng tubig. Kukuha ako ng tubig. Xiaowen. Xiaowen. Xiaowen, gising ka. Talaga namang makikipagbangga ka sa akin. Ikaw ba ang may gawa niyan? Bakit? Bakit? Kailangan pa bang itanong? Kauyi, Xiaowen. anong nangyari? Wala. Nagkaroon ka lang ng masamang panaginip. Bakit ka natakot ng ganyan? Wala. Nandito ka lang. Okay na. Nakatulog ka dito. Tara, tulungan kita pumunta sa sofa para magpahinga. 1. Magpahinga ka muna rito. Kukuha ako ng tubig pampaligo mo. Ay, mukhang matagal na akong kampante. Simula ngayon, dapat masingatan ko ang kaligtasan ni Xiaowen. Kung mangyari talaga ito, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dahil gising na ako, mas mabuti pang mag-grind ng equipment. Kumita ng pera para mabawasan ang stress. May 3,100 yuan na pumasok mula sa CCB. May 2,500 yuan na pumasok mula sa CCB. Mas mabuting lumaban na lang ng pangunahing kalaban. Baka makakuha ako ng Xuantian Hanbing. Mas mabilis iyon kaysa mag-grind ng equipment. Anong nangyayari? Bakit ang konti nang nalaglag? Ay, mukhang hindi naman laging swerte. Binabati si manlalaro Nixie Wang sa pagpatay sa pangunahing kalaban at nakuha ang Supreme Gift Pack. Ang barya. Binabati kita, manlalarong ni Siwang, sa pagpatay ng pinuno. Binabati ni Boss ang manlalarong ni Siwang ng isang bag. Nakuha ang Supreme Gift Pack. Ang malaking premyo ay naipadala na sa iyong inbox. Pakitingnan mo, manlalaro. Bakit walang kahit ano? Hindi naman ako nililimitahan ng larong ito. Pero yung tungkol sa pagpapalit ng pera, hindi nila alam. Ano ba talaga ang sitwasyon? May bug kaya? Tanungin natin ang ibang manlalaro. Sino-sino? Ang galing. Ano ba? Ang swerte naman. Matagal na akong naglalaro ng larong ito. Ngayon ko lang narinig na may Supreme Gift Pack. Naiinggit ako. Kilala ko itong tao. Siya ang nag-drop ng Xuantian Ice noon. Uy, sasabihin ko sa inyo, ang swerte ng taong ito sobra. Lahat ng rare items, siya unang nakakakuha. Kahit gaano kaganda ang item, sa kanya lumalabas. Hindi pa alam kung ano ang laman ng gift pack na iyon. Nagbabayad. Naku!
Ang taong ito ay isang espiya ng kumpanya ng laro, di ba? Liwanag ni Zero. Naku, ang taong ito ay... Laro ba to? Ang galing ng taong ito. Liwanag ni Zero. Ang husay ng taong ito. Ang husay ng taong ito. Iparelease niya ang mga kagamitan at materyales na ito. Imposible yan. Noong huli kong binili ang kanyang Xuantian Hanbing sa mataas na presyo, hindi niya ibinenta. Sa tingin ko, lalo siyang hindi magbebenta ngayon. Ang taong ito ay tiyak na espiya ng kumpanya ng laro. Ang taong ito ay tiyak na espiya ng kumpanya ng laro. Kung siya ay espiya, dapat ay ibebenta niya ang mga kagamitan. Ang nagpapabaya. Kung siya ay espiya, dapat ay... Ito ay masyadong hindi makatwiran. Ang super premium pack na ito ay first time kong makuha. Tingnan natin kung ano ang misteryosong premyong ito. Kumusta, manlalaro? Ganito po, ngayong araw, pinatay mo ang pinakahuling kalaban, at nakuha mo ang super premium pack. Ito ay price na nasa internal testing pa ng aming kumpanya. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung masisira ba ang balanse ng laro. Ang seguridad ng code ay hindi pa nasusubukan. Dahil sa pagkakamali ng staff, hindi sinasadyang naidagdag ang reward sa server. Umaasa kami na, kagalang-galang na manlalaro, maaari mong ibalik ang misteryosong premyo. Ang aming kumpanya ay maaaring magbigay ng kahit ano na kailangan mo sa laro. Pag-isipan mo po. Pag-isipan mo po. Magandang araw po, manlalaro. Kung gusto mong i-convert sa cash, pwede rin naman. Ang kumpanya namin ay pwedeng bilhin. Pabalik ang gift pack gamit ang pera. Sige, naiintindihan ko na. Sige po, ano po ang balak ninyo, manlalaro? Hayaan mo akong mag-isip. Masyado ng gabi ngayon. Hindi ko agad alam kung paano magdesisyon. Sige po, manlalaro. Sana po ay makapagdesisyon kayo ng maaga. At sabihin nyo sa amin. Ha, nandito lang kami palagi. Sige. Parang nanaginip ako. Totoo ba iyan? Misteryosong malaking premyo. What? Ang aming kumpanya ay kayang magbigay ng anumang kailangan ninyo sa loob ng laro. Kahit anong bagay sa laro. Sa tingin ko alam ko na kung ano ang kailangan ko. Naghanda na ako ng paliguan mo. Halika na, umupo ka. Tingnan mo. Ano ito? Sa madaling salita, yayaman na tayo. Kakalaban ko lang ng pinakahuling kalaban at nakakuha ng misteryosong premyo. Pero sinabi sa akin ng opisyal na ang misteryosong premyo na ito ay nasa beta pa. Hindi pa ito maaaring ilabas ngayon. Gusto nilang bilhin ito, pabalik, o ipagpalit sa ibang kagamitan sa laro. Ano ang gagawin mo? Sagutin mo na ako. Nakapag-isip na ako. Kumuha na lang ako ng 700 milyong barya sa laro. Hoy, naulol ka na ba sa pagpupuyat? Ang iyong mga high-tech na bagay. Hindi ba kailangan mong ibenta para makakuha ng pera? Anong silbi ng barya sa laro para sa iyo? Bakit hindi ganito? Sabihin mo sa kanila na ibigay nila sa iyo ang pinakamataas na presyo na isang bag ng kagamitan o materyales. Di ba ganoon na lang? Hindi ko naisip iyon. Mas matalino ka talaga. Kung hindi, muntik na akong mawalan ng ilang daang milyon. Ano ang tinitingnan mo? Pero hindi iyon tinatawag na bag, tinatawag iyong bodega. Pero hindi naman yun bag, yun ay bodega. Ah, pareho lang naman. Wala akong alam sa mga bagay na yan sa laro. Gusto ko ng isang bodegang puno ng Xuantian Hanbing. Xuantian Hanbing. Ano yon? Sandali lang, malalaman mo rin. 700 milyong piso ang natanggap sa CCB. China Construction Bank. Ang iyong account 4199 ay nakatanggap ng 700,010 RMB noong Nob 6 sa 1523. Haha, ang galing, ang galing. CNA-B. Diyos ko, ang dami. Bayaran natin lahat ng utang. At marami pa tayong matitira. Tama? Buti nakinig ako sa iyo. Kung hindi, mawawalan tayo ng ilang bilyon. Ang sarap. Xiaowen, mayroon pa tayong mahirap na laban. Pero natatakot ako. Hindi kita maprotektahan. Hindi ako takot. Ako ang takot. Natatakot akong masaktan ka. Ang barya. Hindi ako takot. Ako ang takot. Natatakot akong masaktan ka. Cao Yi, lalaki ka ba? Kahit ako, hindi takot. Anong kinakatakutan mo? Sasabihin ko sa'yo, ako si Su Xiaowen. Habang buhay kitang sasamahan, gawin mo na lang ng buong tapang. At huwag kang mag-alala. Magandang araw, Mr. Cao. Magandang araw din.
Ilang tao ang mayroon kayo dito? Hindi ko po alam, Mr. Cow. Anong klaseng tao po ang gusto ninyo? Tawagin ninyo ang pinakamalakas na bodyguard ninyo, Mr. Cow. Sa totoo lang, ang hindi namin kinukulang ay mga bodyguard. Ito ang pinakamalakas dito sa amin. Talaga? Kaya mo bang talunin silang dalawa? Madali lang. Hindi pwedeng basta-basta sabihin yan. Ganito na lang, paglabanin natin ang bodyguard ninyo at ang assistant ko. Kung manalo sila, lahat ay kukunin ko. Sige, laban! Hindi rin pala kaya. May pera. Hindi pa rin gumagana. Faiga. Ang galing mo talaga. Mabilis mong napuna ng pagkawala ng proyekto. Ano bang sinabi ko dati? Naniniwala ako sa'yo. Sabi ko na nga ba, magtiwala kay Kauyi. Oh, kailan ninyo ako aanyayahan sa inyong kasal? Ay, malayo pa yan. Lalaro. Malayo pa yan. Malayo pa. Wala pang asawa ang isa't isa. Pareho kayong hindi na bata. Pagkatapos ng maraming nangyari, ngayon ay isa na kayong pamilya. Mas mabuting gawin ng maaga ang masayang okasyon. Ginoong Kao, mabuti ang intensyon ni tagapamahalang Liu. Sa tingin ko, dapat ninyong gawin na ito ng madalian para magkaroon din ako ng may bahay. Ay, wala akong kinalaman diyan. Ah, tama. Mamaya, ang plano ng proyekto sa real estate, bigyan mo ako ng isa para makapag-usap kami ni Lao Liu tungkol sa susunod na investment. Ano ang gagawin mo sa panig ng Wang? Ginoong Kao, inaanyayahan ka ng iyong kaibigan na kumain nang magkasama ngayong gabi. Sabi ay may mahalagang bagay na pag-uusapan. Ay, akala ko, makalipas ng ilang araw, kapadarating sa akin. Talaga ka naman, nagkaroon ng malaking problema. Hindi man lang sinabi sa kapatid. Wala ring pakinabang ang pagsasabi sa iyo. Ang halagang ito, noong unang beses kong makita, nagulat din ako. Hindi na ba tayo magkapatid? Hindi na ba tayo magkapatid? Oy, ito si... Ito ang nobya ni Xiao Kao. Mahilig silang magkasama. Ganoon pala. Tara, pasok na tayo. Oy, Pasok na tayo. Tara. Hindi pwedeng uminom si Kauyi. Bakit hindi siya pwedeng uminom? Magdadrive pa siya. Paano siya magdadrive kung lasing? Ayoko. Ang galing ng pagsasama nyo. Kung malaman ng misis ko, madalas akong lumalabas uminom. Siguradong aawayin ako nito. Masyado rin siyang mainipin. Tingnan nyo ito. Ano ito? Oy, Wala nang kwenta ang madaming salita. Ang mga materyales na nakuha namin, lahat ay sa presyong puhunan. Sige, walang problema. Ang pondo ng pabrika namin ay darating na. Pagdating ng panahon, ang kumpanya ni Xiaowen ang mag-aasikaso nito. Maari kang direktang makipag-ugnayan sa kanya. Hoy, Huwag munang magmadali. Yung mga kaibigan naming nagtatrabaho sa malayo ang biyahe, nakakuha ng ilang bagay. Sigurado akong magiging interesado ka. ito ay... Maghahanda kayong mag-bid para sa lupa ng gobyerno. Na, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kapag nakita kita na inaapi ng mga malalaking kumpanya ng real estate, nasasaktan din ako sa loob. Sino ba naman ang ayaw maging magara? Oo, kaya nga sinasabi na parang kasalanan. Sabihin mo, bigla na lang tayong binoboykot niya. Kung hindi dahil kay Xiao Kao, hindi ko maisip ay. Kaya nakuha ko ito para sa iyo. Ito ang lupa na ibinenta ng gobyerno sa auction. May balita ako. Ang gobyerno ay nagpaplanong umunlad doon. Pero lahat ay handa na. Ngayon, hindi pa dumarating ang pera. Alam mo rin na hindi dumarating ang pera. Ang mga empleyado ay ayaw magtrabaho. Ang lupang ito ay ibinenta dahil sa wala ng choice. Dito tayo magtatayo ng mall. Pagkatapos, magtatayo tayo ng subdivision.
ang pera ay dadaloy ng mabilis. Halika, sabihin mo ng direkta, kaya mo bang isama ang mga kapatid para gawin ito ng malakihan? Sabihin mo ng diretso, kaya mo bang isama ang mga tropa sa isang malaking aksyon? Oy, hindi pwedeng uminom si Kauyi. Bakit? Bakit siya hindi pwedeng uminom? Nagmamaneho si Kauyi. Paano siya magdadrive kung umiinom? Hindi ako sang-ayon. Hindi pa nga kasal, ang higpit na agad. Hindi pa siya opisyal na pamilya. Ganyan na ang higpit. Oo nga, Walang problema. kung hindi, tawag tayo ng driver na magdadrive. Kung hindi, mag-book tayo ng kwarto. Dito na lang tayo matulog ng isang gabi. Tama. Tara. Dito na lang tayo magstay ng isang gabi. Bihira lang ang ganitong kasiyahan. Sige na. Uminom na. Ha 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 ha. Xiao Kao, may ipapakita akong maganda sa'yo. Ano, masaya ka ba? Napakagaling. Kauyi, papatayin kita. Hindi ako si Wang Jing. Ano? Ano, hindi mo pa alam, di ba? Inagaw ni Kauyi ang proyekto nating dalawa. Itong si Kauyi, ang swerte niya, hindi makatarungan. Sa bawat kritikal na sandali, laging may nagbibigay sa kanya ng malaking pondo para makabawi siya. Bakit walang nagbibigay sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Si Kauyi ay mas mahirap harapin kaysa sa inaakala natin. At ngayon mismo, si Kauyi ay naglakas loob na umabot sa harapan nating dalawa. Ano ang balak mong gawin? Ano ang gagawin? Patayin siya. May tamang tao ka ba? Hoy, Jiang Licheng, pumunta ka rito. Su Xiaowen, bakit palagi kang kasama ng walang kwentang ito? Kung ikukumpara si Jiang Liqiang sa kanya, ikaw ang walang kwenta. Anong maganda sa kanya? Kaya ko ring bigyan ka ng kaya niyang ibigay. Haliparot ka. Ginalaw mo ang asawa ko. Pipilayan kita. Ha? Karapat dapat ka ba? Marami sila. Hayaan mo na sila. Gusto mong umalis? Huli na. Suntukin niyo siya. Yeah! Sinong mangahas? Walang makakaalis. Suntukin niyo. Si. Jiang Liqiang, hindi mo ako matatalo. Tigilan mo na. Kauyi, hindi kita matatalo. Pakawalan mo ako. Sabihin mo ang gusto mo. Sige, ang kumpanya ninyo, ibigay sa akin ang pinakabagong proyekto na nakuha ninyo. Ano? Wala na lahat? Naiintindihan ko. Ang galing naman ng batang ito. Kung hindi mo siya mapatay, subukan muli. Gamitin muli ang paraang iyon. Sige. Handa na ba ang kontrata na pinapa-prepare mo? Hindi ko agad inihanda para sa'yo. Hindi na. Bukas ng umaga,
Diretso na lang pumunta sa sukumpanya dala ang kontrata. Kung hindi kita makita, alam mo ang kahihinatnan. Tandaan mong ihatid ang kontrata. Wala namang problema, di ba? Sige, pirmahan na ang kontrata. Huwag kalimutang ipadala ang mga bagay dito. Sige, huwag kang mag-alala. Papadaanin ko agad ang mga tao para ihatid ang mga gamit. Mr. Jiang, Ginoo, malaking kawalan ito sa inyo. Para na tayong nagbigay ng libre. Tumahimik ka. Kusang loob ko ito. Kung wala na, uuna na ako. Hoy, sino nagsabing pwede ka nang umalis? Sa tingin ko, ang mamamatay tao na ito, malamang hindi mo kayang bayaran. Kailangan ba ng assistant ko na makipag-usap sa'yo? Sabihin mo kung sino. Mga tao ni na Wang Jing at Liang Yuan. Tara na. Hindi ko inaasahan na hindi nila tayo papakawalan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Xiao Kao, narinig ko na ang mga tauhan ni Wang Jing ay tinapos na ng assistant mo. Nag-aalala ako na hindi sila titigil. Ngayong ganito na ang sitwasyon. Paano kung maging desperado siya? Bago siya magdesperado, tiyak na hahanap ako ng tao para tapusin sila. Ay, oo nga pala. Kumusta ang investigasyon sa taong pinag-imbestiga ko sa iyo? Ito ang dahilan ng pagdating ko ngayon. Tingnan mo. Nalaman na. Si Liang Yuan ang pinuno ng isang kumpanya ng real estate. At itong si Liang Yuan ay napakamalupit sa kanyang mga gawain, walang pinipiling paraan sa industriya. Basta may project na hinawakan niya, walang ibang pwedeng humawak. Mas malupit pa ang kanyang paraan kaysa kay Wang Jing. Kaya ngayon sa industriya, walang nangangahas na galitin. Paano nakilala ni Wang Jing siya? Si Wang Jing ay yumaman dahil kay Liang Yuan. Silang dalawa, mula pa sa simula, ay laging nagsasabuatan. Liu Changjiang. Hindi ba ako nakakaabala? Hindi. Mula nang simulan kong imbestigahan si Liang Yuan, patuloy ang mga problema. Ngayon, ang convoy ay naharang pa rin dahil pa rin sa aking mga tauhan namin nalaman. Ang mga taong ito ay walang ginagawang mabuti. Nag-aaral pa ng mga ipinagbabawal na gamot, gumagawa ng maraming kriminal na gawain. Ang pag-upa ng mamamatay tao ay parang walang konsensya sa kanila. Tumawag ng pulis. Anong tatawag ng pulis? Wala namang ebidensya. Mukha ba akong tanga? Nakalimutan mo na? Mayroon pa tayong isang espesyal na paraan. Oo, sa paraan ng Pamilya Su, may CCTV tayo. Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga kasamahan sa negosyo dito, at sa inyo pong mga kaibigan mula sa lokal na media. Salamat sa inyong pagdalo sa aming press conference. Bakit ka nandito? Matapang ka ah. Bakit naman ako matatakot? Kalmahan mo lang. Tulad niya, anong magagawa niya? Kayo? Anong magagawa ninyo? Kaoyi, sa iyong klaseng tao. Pwede mo akong sisihin? Ha? Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang galawin kami ngayon, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Ang chairman ng Wang Group at Liang Group, sa liwanag ng araw, umupa kayo ng mamamatay tao. Sabihin mo, kailangan ko bang gawin ito ng personal? Saan mo nakuha ang impormasyong iyan? Sino? Sino ang nagpakalat ng balita? Paninirang puri. Ito ay paninirang puri. Bilisan niyo at gumawa ng PR. Ayusin niyo ang balita. Chairman, maaaring kontrolin ang opinyon ng publiko, ngunit tiyak na maaapektuhan ang presyo ng stock ng kumpanya. Totoo bang umupa kayo ng mamamatay tao? Tanong ko lang, kayo ba ang umupa ng mamamatay tao? Kung totoo, bakit kayo umupa ng mamamatay tao? Huwag kayong maniwala sa kanyang kalokohan. Peke ang lahat ng ito. Siya, siniraan niya kami. Kaya ganoon ang sinasabi niya. Hindi ba tayo nagkasundo na sasabihin mo sa akin ang lahat, pero pumunta ka pa rin ng palihim sa press conference? Natatakot lang ako na masyadong delikado para sa'yo. Pagkatapos ng trabaho, bumalik ako agad.
Tama na, huwag ka nang magalit. Madaldal ka talaga. Nandito rin pala ang misis mo. Sige, mag-usap na kayo. Ingat sa pag-alis, Mrs. Ikaw at si Lao Liu, pareho kayong hindi makita. Ako lang ang gumagawa ng lahat ng koneksyon. Salamat sa pagod mo. Bilisan mo, bigyan mo ako ng tubig. Nauuhaw na ako. Kasi, mahigpit ang asawa ko sa bahay. Kailangan ko talagang kausapin ang misis mo tungkol dito. Ang ilang bagay, kailangan magbigay. Tumigil ka na sa pagsasalita. Baka umalis na naman siya kapag nagpatuloy ka. Hey, Sige, kamusta na ang ginawa mo? Hahaha. Na-acquire na natin ang mga ari-arian ng Wang at Liang. Ang galing. Galing mo, Lauma. Ang bilis mong kumilos. Kamusta naman ang ginawa mo? Haha. Magaling. Pero may gagawin ako ngayon. Ito ang mahalagang bagay. Unahin muna ang mahalaga. Alis na ako. Tara. Xiao Wen. Hindi ba sinabi mong hintayin mo ako para maglinis? Bukas ay lilipat na tayo. Ang bahay na ito ay puno ng ating mga alaala. Kapag naiisip kong aalis tayo bukas, medyo nalulungkot ako. Oo nga. Lumipat tayo sa bagong bahay. At ang kumpanya ay nasa tamang landas na. Ang ating kwento ay nagsisimula pa lang. Natupad mo nga ang iyong mga pangako. Hindi ako nagkamali sa'yo. Xiao Wen, pakasalan mo ako?